Montana Tower. Naiinip na si Jade sa paghihintay. Isang linggo na magmula nang iuwi siya ni Michael sa Maynila. Pero hanggang sa mga sandaling iyon, ay hindi pa ito nagpapakita sa kanya o tumatawag man lang. Nakalimutan na naman ba siya nito? Pero hindi ba't ayos na sa kanila ang lahat? Hinatid pa nga siya nito sa Montana pagka-uwi nila galing sa pagka-cruise. Para lang pala siyang tanga na naghihintay sa wala. Pilit niya itong binibigyan ng katwiran. Sa hindi nito, pagkapakita sa mga nakalipas na araw, baka kasi abala lang ito. Pero ang isang linggo ay masyado ng mahaba. Hindi niya gusto ang nangyayari. Parang may hindi magandang nagaganap. Nagdayal ang dalaga sa telepono para tawagan ng binata. Isa iyon sa mga bagay na hindi niya ginawa sa nakalipas sa mga araw. Dahil gusto niyang baguhin ang imahe niya sa lalaki. Pero nauubos na ang kanyang pasensya. Kapag hindi pa niya narinig ang tinig nito, ay baka masiraan na siya. Miss na miss na kasi niya ang lalaki. Vox Incorporated Office of the Manager, good morning. Magalang na bati ng isang boses babae sa kabilang linya na sa kanyang palagay sekretarya nito. Good morning. I'd like to talk to your boss. Tell him it's Jade. Umiral na naman ang kanyang pagkabossy. Can you hold on for a moment, ma'am? May kausap kasi si Mr. Bivar. Okay. Ilang sandali siya naghintay. Pagkaraan ng ilang segundo, ay muli nagsalita ang sekretarya. I'm sorry po, ma'am. Pero abala daw po si sir. Kung gusto ninyo, tumawag na lang po kayo ulit. Apologetic na sabi ng babae. Lumaylay ang balikat ni Jade. Matamala niyang ibinaba ang auditibo. Napuno ng hinanakit ang kanyang dibdib. Sa isiping iniiwasan na naman siya ni Michael. Pero bakit? May ginawa na naman ba siya na hindi nito nagustuhan? Sa kanyang pagkakatanda ay wala naman ah. Naisa ng kausapin ni Jade si Gabriel tungkol sa kaibigan. Pero umalis ang binato ng isang araw pa lamang patungong Japan upang makapagkita sa may-ari ng isang international recording company doon. May mga singers kasi gustong ipakilala ang Montana Records sa international scene at kakailanganin nito ang tulong ng nasabing music outfit para magkaroon ng exposure sa mga talents ng MRI. Ano kaya kung puntahan ko na lamang sa bahay ang mokong na yon? Bakit nga ba hindi? Wala siyang inaksayang panahon. Paglabas niya ng hapong iyon, ay hindi mo na siya dumiretso ng uwi. Dumaan siya sa bahay ni Michael. Iha, ikaw pala. Nasisiyahang sabi ni Nana Salud na makita ang dalaga. Pinapasok siya ng matanda. Wala pa si Michael, pero parating na iyon, sabi ng matanda. Gusto mo bang hintayin? Hihintayin ko na po, total. Narito na naman ako. O sige. Maiwan na muna kita dito at ipaghahanda kita na maiinom. Sandali siyang iniwanan ni Nana Salud. Pagbalik nito ay may dala ng malamig na juice at isang hiwa ng cake na nakalagay sa platito. Nagabala pa ho kayo. Salamat po. Tawagin mo na lamang akong Nana Salud, iha. Mabuti naman at napasyal ka. Actually, pauwi na po ako nang maisipan kong dumaan dito. Tumango ang matandang babae at nginitian siya. Muli siya nitong iniwanan at may niluluto umano sa kusina. Kitang-kita ng dalaga ang bahagyang pagkasalubong ng mga kilay ni Michael nang makita siya. Hi, tipid ang ngiti. Bati niya sa lalaki. Formal ang anyo. Humakbang ito palapit sa kanya. Mukhang abordo ito. Naisipan ko lang dumaan. Maagap niyang sabi, bago pa man makapagtanong ang binata. How are you? Fine. Tipid na sagot ni Michael, habang nanatiling malamig ang tingin sa kanya. Hindi man lang ba siya nito na-miss? Kung paano na itong na-miss? May lakad ka ba ngayon? I was just thinking if I could invite you out. I'm tired, Jade. Maikling sabi nito, pero parang nakapaloob na doon ang lahat ang gustong sabihin. Kunwari hindi apektado, nagkibit siya ng balikat.
Siya naman paglabas na sa salud mula sa kusina. Mabuti naman at nariyan ka na. Iho, kanina pa naghihintay si Jade sa'yo. Gusto ko na po magpahinga, Nana Salud. Napagod ako ng husto sa pisina. Kayo na munang bahala kay Jade, sabi nito. Napakagatlabi si Jade dahil sa sakit at tumarak sa kanyang dibdib. Kahit pa direkta, sinabi ni Michael ay malinaw. Ayusin nitong harapin. Pero kahit nasasaktan, ay hindi siya nagpahalata. Taas na siyang tumayo at ngumiti. It's alright, Nana Salud. Hindi na rin naman po ako magtatagal. Pinaglipat-lipat ni Nana Salud ang tingin sa kanilang dalawa ni Michael. Waring nagtataka. Bago pa man may makaimik sa kanilang dalawa, ay nagmamadali na niyang tinungang pinto. Kahit pa nanlalambot ang kanyang mga tuhod, ay pinilit niyang patatagin ang kanyang hakbang. Parang gusto na tuloy niya magsisi kung bakit nakapunta-punta pa siya doon. Masamang-masama ang loob ni Jade sa ginawa ni Michael sa kanya. Nainsulto siya at nasaktan. Pero wala itong narinig na aray sa kanya. Babaguhin na niya ang kanyang estilo. Hinahamon na naman siya nito. Kung dati ay kanyang idinaan sa panunuyo ang inis, ngayon ay kabaligtaran ang kanyang gagawin. Kung ayaw siya nitong pansinin, iyon din ang kanyang gagawin. Hindi na rin niya ito pag-aaksayahan ng panahon. Malakas ang kanyang kutob. May puwang din sa puso ng binata kahit konti siya. Dahil kung wala, hindi siya nito hahabulin nang tangkain niyang bumalik sa Palawan, lula ng motorboat. Isa pa, hindi pa rin niya nakakalimutan ang halik na kanilang pinagsiluhan sa silid nito. Hindi naman siya umaasa na masasaktan ito, pero at least may tsansang maapektuhan ito. You'll see, Michael Bivar. Makikita mo kung sino ang inaayawan mo. Iho, bakit pa naman ginawa iyon kay Jade? Malumanay na si Ta, nananasalud sa binata. Gusto lang man yata niya mangumusta ng tao, pero pinakitaan mo na hindi maganda. Pagod ako, Nana. Wala ako sa mood na makipagkulitan sa kanya. Sa palagay ko naman, ay magandang intensyon ng dalagang iyon. Nana, ako ang higit na nakakakilala sa kanya, kaya kabisado ko na ang takbo ng kanyang utak. Napabuntong hininga si Nana Salud. Naiiling na bumalik na lamang ito sa kusina. Habang paakyat sa kanyang silid, ay parang gusto rin pagsisihan ni Michael ang kanyang ginawa kay Jade. Kahit hindi ipinakita ng dalaga, alam niyang nasaktan ito. Pero ano ang kanyang magagawa? Pagod talaga siya. Isa pa, ayaw mo na niyang ma-involve sa dalaga. Hanggat may tao nang gugulo sa kanya. May lakad ka? Tanong ni Yana sa kanya na madatnan siya nito sa kanilang sala na nakabihis. Yap, may date ako. Makahulugan ng ngiti niyang sabi. With Michael. Sumimangot siya. Hindi no. I'm going out with Klein. Maarte nagsiso ang mga kilay ni Aliana. What happened to Michael? Akala ko ba sa kanya ka lamang interesado? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Total. Ang dalaga naman ang nakakaalam ng lahat ng sekreto niya pagdating kay Michael. Sinabi na rin niya dito ang kanyang plano. Oh, namimilog ang mga matang reaksyon nito. Nagpakawala ito ng mataginting na tawa. That's my girl. Tama yung gagawin mo. Ipakita mo sa Michael na iyon na hindi ka naghahabol sa kanya. Iyan naman talaga ang inaasahan kong maririnig mula sa iyo eh. Bad influence ka talaga. Bad girl ka naman. That make us two of a kind. Right. Nagkaapiran pa silang dalawa. Gwapo naman si Klein at kilala din ang pinagmulang pamilya. Pero kahit anong gawin ni Jade, ay hindi niya talaga ito matipuhan. Ayusan na niya itong paasahin at gamitin, pero wala siyang choice. Yaman din lang at pinagsisiksikan nito ang sarili sa kanya. Gagawin na lamang niya itong kapakipakinabang. Lihim na napangiwi ang dalaga. Para masagwa yatang pakinggan ang terminong kanyang ginamit. Sana lang ay hindi magalit sa kanyang lalaki
kapag binitawan na niya ito. Kasalanan din naman kasi nito. Dahil pinagduduldulan nito ang sarili sa kanya, kahit pa ayaw niya. Pumasok sila sa isang eleganteng restaurant ng binata. Hindi niya sukat akalain na doon pa niya makikita si Michael pagkatapos siya nitong baliwalain nung isang gabi. Sadya nga yatang napakaliit ang mundo, pero pabor pa rin iyon sa kanya. Ngayon pa lamang, may papakita na niya sa binata. Hindi lamang ito ang lalaki sa mundo. Nagkunwari siyang hindi ito napansin. Kumapit siya sa braso ni Klein habang iginigiya sila ng waiter patung sa isang bakanting mesa. Ang sarap ng ngiti ng kanyang kasama. Ipinatong pa nito ang isang palad sa kanyang kamay na nakakapit sa braso nito. Kung hindi lamang niya naalaala na parte iyon ng palabas, ay baka napasibangon ta siya. Anong gusto mong kainin? Masuyong tanong ng lalaki na makaupo na sila at mabigyan ng isang tag-isang menubok. Sinadya niyang langkapan ng tamis ang ngiti. Ikaw na lamang ang mag-order para sa akin. Sa tingin ko naman, ay kabisado mo na mga pagkain nila eh. Nangisulap ang mga mata ni Klein. Sure. Kahit nakatalikod, ay damang-dama ni Jade ang mga matang nakatingin sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, ang para sa mga matang iyon ay pag-aari ni Michael. Hindi niya napansin kanina ang kasama nito, kaya hindi niya alam kung babae ba iyon o lalaki. Parang gusto niya itong lingunin, pero inawat niya ang sarili. Mabuti naman at binigyan mo ako ng chance na maipakita sa iyo kung gaano kitang kamahal, sabi ni Klein. Gagawin ko ang lahat para matutunan mo akong mahalin. Huwag ka sana masyadong umasa, Klein. Pinagbigyan lang kita dahil naaawa na ako sa iyo. Parang kaniyang sabi, ano't anuman, sana ay maging maginoo ka sa pagtanggap sa magiging desisyon ko sa bandang huli. Tumango ito nakangiti. I will. Dahil alam ko namang pabor sa akin ang magiging desisyon mo. Gusto sana niya mag-react sa kayabangan ng kausap, pero nagpakatimpi-timpi siya. Yun talagang pinakaayaw niya sa lalaki. Bukod sa presko, ay saksakan pa ng yabang. Well, see, nasabi na lang niya. Pero sana, no hard feelings. Tumango-tango ito, manapa, ay lalong lumuwang ang pagkakangiti. Michael, nakikinig ka ba? Untag ng kausap ng binata. Saka lamang naalaala ni Michael na may kausap pa pala siya. Binawi niya ang kanyang tingin sa mesang pinaroroonan ni Jade at ng kasama nito. Yes, nakikinig ako. Malamig niyang turan. Sino ba tinitingnan mo? Tanong ng may edad ng lalaki. Sabay lingon. Sa gawing tinitingnan niya kanina. Wala ninong. Pagsisinungaling niya. May naalaala lang ako. Napailing ang kanyang ninong. Bagaman, hindi nito inulit ang tanong. Bueno, ako na ang personal na mag-iimbestiga. Nasa likod mo lang ako palagi, sabi nito. Marahang tumango si Michael. Salamat, Ninong. Ang nais ko sana ay malaman agad kung totoo nga bang may nagbabanta sa buhay ko at kung sino siya. Hindi ako naduduwag. Ang gusto ko lang malaman ay kung sino at bakit niya ako pinagbabantaan. Tinapik na kanyang ninong ang kanyang balikat. Ako na ang bahala. Kahit alam ko, hindi tayo naging malapit sa isa't isa. Inaanak pa rin kita. Kaya gagawin ko ang lahat upang matulungan ka. Salamat, Ninong. Tumayo sa kinauupuan si Jade para sumaglit sa powder room. Di siya nagkamaling tumingin sa gawin ni Michael. Alam niyang naroon pa ang binata. Dahil hindi na iniwanan ng tingin ang pinto. Gusto niya kasing makita ang kasama nito. Nagkataon. Papunta din pala sa men's room si Michael. Kaya nagkasabay sila sa pasilyo. Nginitian niya ito. Yung ngiting kaswal na kaswal. Hello, narito ka rin pala. Kunwari ay nagulat pa siya pagkakita dito. Hindi kita napansin. Alangan niya ng ngiti. Pinakawalan ni Michael. Bago sila naghiwalay. Siya pa kanan. Samantalang ito naman ay pakaliwa.
Nag-retouch lang siya ng makeup. After 5 minutes, ay muli siyang lumabas. Lihim siyang napangiti na magkasabay na naman sila ni Michael sa pasilyo. I'm with a special friend. How about you? Sinong kasama mo? Sabi niya. Ninong ko. Tipid itong sagot. Yun lang. At muli silang naghiwalay para bumalik sa kanya-kanyang mesa. Bago tuluyang maupo, ay sinulyapan muna niya ito. Kaya kanyang napatunayan, totoo ang sinabi nito. Nakadama siya ng relief. At least, hindi naman pala babae ang kasama nito. Sa kabuuan, masaya naman ang naging date nila ni Klein. Masaya dahil naganap ang gusto niya. Nakita siya ni Michael na may kasamang ibang lalaki at naiparating niya dito. Nawala na siyang balak pa maghapol sa atensyon nito. Pero hindi doon nagtatapos ang kanyang pamamayagpag. Lalo namang hindi kay Klein nakafocus ang kanyang mga balak. Maliban kay Klein, ay pinaulakan din niya ang imbitasyon ng iba pa niyang maliligaw. Halos gabi-gabi siyang lumalabas at iba-iba ang kasama. Wala nang silang pinagkaiba pa ng pinsang si Aliana. Pero syempre, hindi alam ng kanyang mga kasama sa bahay. Tiyak na sermon ang kanyang aabutin sa kanyang mama. Sa oras na malaman nito ang kanyang ginagawa. Ang tanging nakakaalam lang ng lahat ay si Aliana. Paano namang malalaman ng mga kasambahay? Gayong sa labas siya nakikipagtagpo, hindi siya nagpapasundo. Kung bakit naman lagi nagkukrus ang kanilang mga landas si Michael, bagaman, at talagang pabor iyon para sa kanya. Hindi pa rin maiwasan ni Jade na magtaka. Nagkakataon lang ba talaga ang lahat o sinasadya? Pero biglang kaniliti ng dalagang ang isipan. Ano kaya kung sinusubaybayan siya ni Michael? You're smiling. Wala sa kanya na kanyang kadate ng gabing iyon. Did I say something funny? Mabilis niyang ipinilig ang ulo. Wala naman. May nalaala lang ako. I just hope na hindi ibang lalaki. Pabiro nitong wika. No. Ano yung umiling? Isang comedy movie na napanood ko. Baka naman, talagang sinusubaybayan ka niya. Nanonood yung wika ni Aliana. Nang sabihin niya dito, ang madalas nilang pagkatagpo ni Michael. Pero bakit naman niya gagawin iyon? Yung iniiwasan nga niya ako, diba? Anong malay mo? Kung maarte lamang ang lalaking iyon. Minsan talaga, ay may mga lalaking ganyan. Daig pa mga babae kung magpakipot. Binuntutan nito ng bungis-ngis ang sinabi. Nakatawa siya sa pinsan, subalit ang kanyang puso ay lihim na umaasam na sana nga ay tama ito.